Hello mga karelasyon. Ladies, kapag nasa isang relasyon ka at mahal na mahal mo yung lalaki, hindi pa rin guarantee na yan na yung tamang lalaki para sa iyo. Kaya sa lahat ng kababaihan, kung gusto nyong makasiguro na ang mapili nyo ay yung maayos at tamang lalaki, manood kayo. Dahil ating pag-uusapan ang mga tanda na ikaw ay nasa tamang lalaki. So, at number 1, ito yung kampante ka sa kanya. Panatag ka, hindi ka nag-aalala. So ladies, alam mo, dapat ganyan talaga ang feeling kapag meron ka ng karelasyon, okay? Yung feeling mo na safe ka, yung pakiramdam na hindi ka nag-aalala, hindi ka nagiging anxious or nagkakaroon ng anxiety, kakaisip, dahil nasa tamang lalaki ka, di ba? Kasi kapag ikaw nga ay napunta or napasok sa isang relasyon, pero puro naman konsumisyon, puro ka naman na pag-aalala, ni hindi ka man lang makarelax dahil ang dami-dami mong iniisip, maraming bumabagabag sa iyo. Kapag ganyan, maling lalaki yan, okay? Dapat chill ka lang, relax ka lang, hindi ka nagkukonsumisyon sa lalaki na yan. Number 2, ito yung kaya mong ipakita yung totoong ikaw, yung hindi ka nagkukunwari. Ladies, kapag nagpapanggap ka sa harap ng lalaki na yan, ibig sabihin, may mali agad-agad sa relasyon. Maaring yung lalaki ay nandyan sa iyo, nakipagrelasyon sa iyo, dahil sa mga alam niya tungkol sa iyo, sa mga ipinapakita mo. Hindi pwedeng ganon. Hindi yan masusustain sa pangmatagalan. Kaya kung kailangan mong magpanggap para lang matanggap ka ng lalaki, hindi yan pagmamahal, okay? Ang lalaking tunay na mahal ka, tanggap niya ang totoong ikaw. Kung sino ka. Hindi mo kailangan gawin ito, gawin yun, or sundin ang mga kagustuhan ng lalaki para lang ma-impress mo siya. Hindi ganun, okay? Kailangan mong ipakita yung totoong ikaw, yung natural mo. Huwag na huwag kang magpanggap para lang magustuhan ka. At sa lalaki, kapag ganun siya sa iyo, hindi ka niyan mahal. Ang tunay na nagmamahal, minamahal niya kung ano ang tunay mong katayuan, ang tunay mong personalidad, pagkatao mo, kabuuan mo bilang babae. Number 3, ito yung may direksyon ang relasyon ninyo. Hindi pwede yung bahala na. Hindi pwede talaga yun, okay? Alam nyo, kapag ang mindset ng lalaki ay bahala na si Batman, titignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Hindi pwede yun. Kapag ganyan ang lalaki, ibig sabihin, mahinang nilalang yan. Wala siyang paninindigan. Hindi niya kayang tumayo sa sariling paa. Bakit nagiging bahala na? Ang lalaki na pumapasok sa isang relasyon, marami yang plano. May direksyon siyang nakikita na patutunguhan ang relasyon ninyo. Yun ang mga nagiging guide niya para sa maayos, para sa pamilya ninyo in the future, di ba? Yung mga plano, yung mga goals niya, lahat yan ay nagpapakita na may direksyon ang lalaki na yan. Hindi siya umaasa sa swerte. O kaya sana bukas ay magiging okay, pero wala namang ginagawa, yung lalaki na yan ay hindi maayos na karelasyon. Kapag ganyan ang lalaking natapat sa iyo, aba mamumroblema ka dyan. Sakit sa ulo yan. Number 4, hindi ka nakikipagkompetensya sa iba. Ano ba ang ibig sabihin nito? So, sa isang relasyon, dapat ikaw lang ang mahal ng lalaki na yan. At never, huwag na huwag kanyang ikukumpara sa iba, sa ibang babae, or kahit sino pa dyan, okay? Kasi once na meron ng comparison, hindi healthy ang relasyon. Magiging punot dulo yan lagi ng problema, ng hindi pagkakaunawaan. At ang ganyang asal ng lalaki ay immature, pagiging childish. Kaya kapag nakita mo sa lalaki na madalas ka pa rin ikumpara sa iba, sa kanyang nakaraan, sa kapitbahay, doon sa ibang mga tao, red flag yan. Huwag mong itolerate ang ganyang gawain
or ginagawa sa iyo ng lalaki. Kawalan ng respeto yan. Kaya kung ganyan ang pakikitungo sa iyo, umalis ka na dyan, okay? Huwag kang magtiis sa ganyang uri ng lalaki. Number 5, maayos ang buhay mo, hindi magulo. Aba, oo naman. Sino ba naman ang gusto sa magulong relasyon? Lahat tayo, ninanais natin ang maayos na relasyon, maayos na buhay. Pero paano mangyayari yon kapag ang lalaki ay wala namang kakayahan para i-lead ang isang relasyon? Emotionally immature, mentally indecisive. Siguro, yung physical lang ang kaya niyang panindigan. Aside from that, wala na. So, magkaletse-letse na ang relasyon kapag ganoon. Hindi niya kayang mag-provide sa mga basic na pangangailangan ninyo. Ay paano na yan? Magugutom kayo. Kapag nagutom ang katawang lupa natin, marami ang bumabagabag mentally. At madalas, kapag laging ganun, isang dahilan yan para mag-breakdown ang relasyon. Simpleng kagutuman lang, kawalan ng mga basic na pangangailangan, umpisa na yan ng mas matinding pagbagsak ng relasyon. Yan ay maling lalaki. Minalas ka ng pagpili. Okay? Number 6, kapag may problema, inaayos. Hindi tinatakasan. Yan ang dapat sa lalaki. Darating at darating ang mga unos, mga bagyo ng buhay, ng relasyon. Hindi mo yan maiiwasan. Kaya kapag ang partner mong lalaki, ang karelasyon mo, kapag nasa ganyang sitwasyon at inaayos niya, gumagawa siya ng paraan para ma-solve ang mga problema. Kahit papaano, may ginagawa siya, di ba? Kesa naman ay iniiwasan, walang ginawa, kundi ibaling ang problema sa iyo. Victim blaming, di ba? Sa halip na pag-usapan o ayusin ang isang problema, naggagaslight pa yan or gumagawa ng eksena, ng issue para isumbat sa iyo ang problema. O kaya literal na lang na tatakasan yung problema. Kapag ganyan ang lalaki, duwag yan. Walang buto yan. Mahinang nila lang. Malas ka sa pagpili sa ganyang lalaki. Kaya sa umpisa pa lang at nakikitaan mo na ng ganyan, huwag mo nang ituloy. Number 7, mahal ka ng walang kondisyon. Wow. Ito yung pinaka-sweet na pagmamahal. Okay? Marami kasing relasyon ngayon na maraming kondisyon ang bawat isa. Or else, hindi magwa-work out. Hindi pwede yun, okay? Kapag pumasok kayo sa isang relasyon, dapat buo ang pagmamahal nyo sa isa't isa. At ganun din sa lalaki. Minahal ka niya, kaya tanggap niya lahat kung ano man ang meron sa iyo. Umpisa pa lang, nakita na niya, nalaman na niya kung sino ka. Kaya, mamahalin ka kahit nakikita niya noon pa yung kahinaan mo, yung kakulangan mo bilang babae. Okay? Ang lalaking tunay na nagmamahal, hindi niya tinitignan yung nakaraan, yung estado, yung kahinaan ng babae. Pag nagmahal ang lalaki, tanggap ka kahit sino ka man. At kapag ang lalaking natapat sa iyo ay maraming reklamo tungkol sa iyo, maling-mali ka ng napili. Kaya kapag sa umpisa pa lang at nakita mo na ang mga yan, huwag mo nang ipilit. Umalis ka na sa ganyang lalaki. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.